the words of God in Hill. Walang napakagandang pamumuhay sa mundo. Pinamumuhay kang One of the most important things in life is to know the essence of living. Let us analyze. as serve nobody else than God. You will be hearing from Brother Eli things that you need to hear from the Bible. Find a preacher now in this time who is reading in detail all answers. Who is Christ? Is He God or man? May dating tao sa Diyos. Jesus is the King of Kings. Se o Señor mesmo, o ser dele, está em todo lugar, porque é necessário para a sua The church must be called the church of God. He that is above, he will prosper. Whoever is English, that's why we come here to study and learn and investigate. I will provide. Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Kapayapaan po ang sumainyo sa lahat ng ating mga panauhin sa iba't ibang dako po ng ating ginagawang Worldwide Bible Exposition. Kasama po natin ang iba't ibang mga monitoring centers natin sa buong mundo. At ngayong araw po na ito ay makakaugnayan din natin ang ilan sa ating mga remote points para mabigyan ng pagkakataon na makapagtanong sa kapatid na Eli Soriano. Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik. Kasama po natin, of course, ang atin pong kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw mga kababayan, mga kapatid sa iba't ibang lugar. Welcome to our visitors who came to our places of worship to participate in our Bible exposition today. It is our pleasure to be of service to you by reading the Bible to answer queries, questions, doubts about faith, about God, about every reality in life. Umaasa po kami, mga kababayan, na tayong lahat ay magkakaisa na sa buhay na ito, mayroon tayong sasapit na hindi maiiwasan. Tayong lahat ay nag-e-expect na tayo ay dadating ang panahon, ay yayaon tayo sa sanlibutan ito. Yung sinasabi doon sa 9 at versikulo 5 ng Ecclesiastes, ganito po ang nakasulat doon. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Ito po ay isang katotohanan ng buhay. Sabi ng salita ng Diyos, nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng mga patay ang anumang bagay. Alam nating lahat at ito'y isang hindi matututulang takda ng Diyos na ang tao darating sa kanyang katapusan ng buhay sa mundo mula po sa umpisa ng sangkatauhan hanggang ngayon. Walang tao na nakatutol sa takda ng Diyos sa 9:27 ng Ebreo. Pakinggan nyo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Takda sa tao ang mamatay na minsan at pagkatapos mayroong isang susunod na takda ay ang paghuhukom. Kaya po kung yan ay takda ng Diyos sa atin, walang nakakatutol dyan. Kahit yung hindi naniniwala sa Diyos, kahit yung mga ateista, kahit yung mga taong masasama na ayaw kumilala sa Diyos, pagdating nung takda ng Diyos, hindi sila makakatutol. Kahit yung naniniwalang natuklasan na nila ang karunungan, nag-aral sila ng siyensya, nakarating na dun sa branch of knowledge na tinatawag na semantics, that they believe that they have known everything and every secret of life and existence, comes to that point wherein they cannot resist what God have foreordained among humanity, that according to Paul, it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. We are racing against time, brothers and sisters, in our work in the Church of God. Tayo po ay
laban sa panahon. Malapit po ang wakas ng mga panahon. Sa mga palatandaang sinasabi sa Biblia, malapit na po ang wakas ng panahon. There is an end that we are expecting. And that is scientific. People who believe in science sometimes reject the knowledge in the Bible. The Bible tells us true science. It is very scientific to believe that the world will come to an end. In fact, even scientists tells us that there will come a day when the world or the earth will explode. The sun will explode. That is their calculations. That is their presumption. It is long written in the Bible that the earth and the planets and everything we see in the universe is destined to be destroyed by God. There is an end for this material universe. In the book of Hebrews chapter 1, ganito po ang sinasabi sa versikulo 10. At ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sila'y mga papahamak, datapwat ikaw ay nananatili, at silang lahat ay mga lulumang gaya ng isang kasuutan. At gaya ng isang balabal, sila'y iyong bibilutin, at sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan. Ngunit ikaw ay ikaw rin, at ang iyong mga taon ay di matatapos. Let us put that in English. And thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of thine hand. They shall perish, but thou remainest, and they all shall wax old, as doth a garment, and as a vesture shalt thou fold them up, and they shall be changed, but thou art the same, and thy years shall not fail. The material universe will come to an end, according to the Bible. As a vesture shalt thou fold them up, and they shall be changed, but thou art the same, and thy years shall not fail, or shall not end. We are expecting for an end of everything that exists physically. 2 Corinthians 4:18 says, While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. things that are seen are temporal. Material things are temporal. They will surely come to an end. Scientists know that because in everything that exists materially, something is taking place, and that is the process of oxidation. The process of oxidation make things fade. Things that are seen fade. They are temporal. But things which are not seen are eternal, according to the Bible. So, because of this inevitable end, we have to determine our place in eternity. There is a coming eternity, brothers and sisters. The Bible speaks of eternal life, and the Bible speaks also of eternal punishment. Punishment to those who did not believe. Punishment to those who will not follow, who will not obey. So there are two destinations of people, of creation. Those that are going to hell shall be those people who acknowledge not the existence of the Creator. And those who serve the Creator and have served the purpose of their existence shall be brought to eternal life, according to the Bible. And that is our mission, brothers and sisters, in conducting Bible expositions like this, to expose to people things that are written in the Bible, things that we necessarily need to know before the end comes. At naniniwala kami, mga kababayan, na kayo man ay naniniwala rin na tayong lahat ay mamamatay. Mayroong katapusang darating, katapusan ng buhay at katapusan ng pag-iral ng ating mundo. Bago dumating yon, makapaghanda po tayo sa hinaharap. Meron pong buhay na walang hanggan na pangako ang Panginoon sa atin. At meron din namang parusang walang hanggan na babala ng Diyos sa hindi sasampalataya. Nasa atin po ang pagpili, pero tutulungan po namin kayong mawala ang inyong duda, mawala ang inyong alinlangan, mawala ang inyong mga katanungan na gumugulo sa inyong kaisipan, pag-uusap na ukol sa pananampalataya sa Diyos at sa paglulingkod sa Diyos. Umpisahan natin, kapatid na Daniel, ang ating pagsagot sa mga tanong ng ating mga kababayan.
Opo, kapatid na Eli, unahin na natin kaagad ang Doha, Qatar. Andun po si kapatid na Kaiser Colmo kasama natin mga panauhin. Doha, Qatar, please. Kapayapaan po ng Diyos ang sumatin. Narito po ang magtatanong, si Brad Enrico Castillo, isa pong Katoliko. Magandang hapon po, brother. Isa po akong Katoliko. Ligid naman po sa kalaman natin na pagsubok ay dumarating sa ating buhay. So, kailangan po nating labanan ito at maging inspirasyon pa para maging malakas ang loob natin. Ang isi-share ko po sana yung pagsubok na dumating dito sa buhay ko. Sa ngayon po, gusto ko lang pong humingi ng advice, payo po sa inyo sa pagsubok. Ngayon po, actually wala po akong trabaho ngayon. So, yung contract ko dito, hindi siya natapos and parang pinaghanap ako ng sariling sponsor ko ng malilipatang sponsor. Yung po isa kong problema, sa ngayon po hindi pa ako makakita ng trabaho. Ang pangalawang problema ko po, ito po medyo nagsabay Kaya gusto ko hingin ng payo nyo. Yung kapatid ko kasi po may na-diagnose siya ng cancer. So nito lang din po yun. Nandun po siya sa Pilipinas, nagpa-biopsy po. Yun po yung na-detect ng doktor. Ang sa akin lang po, paano po yung gagawin ko, medyo bigyan nyo lang po ako ng payo, magandang payo po, na gusto ko para at least yung pag-iisip ko maliwanagan at ma-handle ko yung mga problema na to. Salamat po. Sinasabi ang salita ng Diyos, doon sa Ecclesiastes 9:2, basahin natin. Lahat ng mga bagay ay nagsisidating na para-para sa lahat. May isang pangyayari sa matuwid at sa masama, sa mabuti at sa malinis, at sa marumi, sa kanyang naghahain at sa kanyang hindi naghahain. Kung paano ang mabuti, gayon ang makasalanan, at ang sumusumpa, gaya ng natatakot sa sumpa. Ayon, sabi ng salita ng Diyos, lahat ng mga bagay ay nagsisidating na para-para sa lahat. Yung salitang para-para, magkakapareho. Ang nangyayari sa mga tao, sa lahat ng tao, ay magkakapareho. May isang pangyayari sa matuwid at sa masama, sa mabuti, sa malinis at sa marumi, sa naghahain at sa mga hindi naghahain. Kung paano ang mabuti, gayon din ang makasalanan, at ang sumusumpa, gaya ng natatakot sa sumpa. Alam mo kapatid, dito sa mundo, kasi nandito tayo sa isang mundo na, kumbaga, nasa isang mundo lang tayo na wala tayong pwedeng puntahang iba. So magkakapareho nangyayari sa buhay ng taong nasa mundo. Kung paano ang nangyayari sa matuwid, yun din ang nangyayari sa masama. Yung nangyayari sa mabuti, yun din ang nangyayari sa marumi. Magkakapareho ang pangyayari sa mga tao. At kaya lang nagkakaroon ng pagkakaiba. Doon sa mga bagay na hindi pangkaraniwan, no? Karaniwan kasi yung ang tao ay nagugutom. Masama't mabuti, nagugutom. Hindi naman kung mabuti ka, hindi ka na magugutom. Si Lazaro nga matuwid na tao pero pulubis siya Ang mabuti nagkakasakit, ang masama nagkakasakit din. Sinasabi ng kasulatan. Ngayon, yung nangyari sa'yo ay mangyayari sa kahit kanino. Nawalan ng trabaho. Merong mabuting tao nawawalan ng trabaho. Merong masama nawawalan ng trabaho. Yung kapatid mo kamo nagkasakit, nagkakasakit yung mabuti, nagkakasakit din yung masama. Ganun ang pangyayari sa buhay ng tao. So, ang pagkakaiba ay yung makakilala tayo sa Diyos. Kung nanghihingi ka sa akin ng payo, ang payo ko kapatid, sa gitna ng lahat ng itong pangyayari sa buhay mo, ang pinakamagandang mong magagawa ay yung kumilala ka sa Diyos. Yung sinasabi doon sa Malakias, Kapitulo 3, versikulo 18. Ganito ating mababasa.
Kung magkagayoy, manunumbalik kayo at makikilala ninyo ang matuwid at ang masama, yaong naglilingkod sa Diyos at yaong hindi naglilingkod sa Kanya. Meron ding pagkakaiba sa isang sentido. Pagka nanumbalik tayo sa Diyos, makikilala natin yung matuwid at saka yung masama. Yung naglilingkod sa Diyos at yung hindi naglilingkod sa Kanya. Merong difference yun. Pagka matuwid ka at naglilingkod ka sa Diyos, merong kang pagnanasang makasunod sa Diyos, merong pagkakaibang maaaring maganap sa iyong buhay. Sa isang lingkod kasi ng Diyos, ang Diyos ay may nakalaan na awa, pagpapatawad, may nakalaan siyang tulong, may nakalaan siyang pag-iingat sa isang lingkod ng Diyos. Doon sa awit, sa 34, ganito ang nakasulat doon. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Tamo, yung natatakot sa Diyos, yung naglilingkod sa Diyos, merong care and protection ang Diyos para sa kanila. Ang anghel ng wika ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Alam mo, merong mga magagawa ang Diyos na pabor sa taong natatakot sa Diyos. Pag natatakot tayo sa Diyos, meron tayong anghel de la guardia na magsasanggalang sa atin sa masama. Pagka tayo natatakot sa Diyos, ay merong pangako ang Biblia na walang kasamaan na dadating sa atin. Sa 19:23 ng Kawikaan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan at ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan. Hindi siya dadalawin ng kasamaan. Ang natatakot sa Diyos, hindi dadalawin ng kasamaan. Yun, kaya kung payo hinihingi mo kapatid, siguro ang pinakamabuting maipapayo ko sa iyo, yung sinasabi sa Biblia, matakot tayo sa Diyos. Pag may takot ka sa Diyos, ang kasamaan ay pwedeng pagbawalan ng Diyos na dalawin ka. Sabi mo, ang iyong paniwala, pagsubok yung dumarating sa iyong buhay. Tanggapin natin na yun ay pagsubok. Ang pagsubok, pinararating ng Diyos para matakot ka sa Kanya. Ang pagkatakot sa Diyos ay ipinaliliwanag sa Biblia na pagsunod sa Kanyang kautusan. 12:13 ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayon, ang pagkatakot sa Diyos ay ang manifestasyon ng pagkatakot sa Diyos, yung pagsunod sa utos. Kaya masasabi ko kapatid, umpisahan mo na matakot sa Diyos, sumunod sa Kanyang utos, at ang Diyos ang bahala sa ibang problema ng tao. Pag meron tayong takot sa Diyos, meron tayong proteksyon. Maaaring dumating ang anumang bagay sa masama at sa mabuti. Pero pagka may takot ka sa Diyos, ay mayroong proteksyon ang natatakot sa Diyos. Yung natatakot sa Diyos, mayroong alalay ng Diyos. Hindi siya pababayaan ng Diyos. Sinasabi yun sa 13:5 ng Ebreo. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Maliwanag na ang pangako ng Diyos sa mga may takot sa Kanya, yung sumusunod sa Kanyang utos, lalo na yung hindi umiibig sa salapi at marunong masiyahan sa Kanyang tatanggap mula sa Diyos. Siya ang nagsabi, sa anumang paraan, hindi kita pagkukulangin. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Magtiwala ka doon kapatid. Kaya lang, una, matakot ka muna sa Diyos. Umpisahan mo ang pagsunod sa utos. Para tayo'y makalugdan ng Diyos, mabigyan niya tayo ng proteksyon, kailangan sumunod tayo. At yun ang pagkatakot sa Diyos. Yun ang payo ng Biblia sa lahat. Hindi lang sa iyo, kundi sa ating lahat. Sana naunawaan mo yun kapatid na Enrico. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po. Salamat po. At lipat na tayo agad ng Bagong Bayan Sur sa Naga City. Nandun si kapatid na Danny Navales. Go ahead, Naga, please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Eli, kapatid na Daniel. Mula po dito sa Naga City, ang panahin po natin magtatanong. Mula po siya sa Naga City mismo. Isang Katoliko, 22 years old, si kapatid na Herbert Negrito. Brother Eli, ang itatanong ko po,
kung ano pong relihiyon po ang makakaligtas sa paghuhukom po. Yun po. Ang Diyos ang nagtuturo ng relihiyon, kapatid. Walang ibang relihiyong dala sa atin o makakatulong sa atin para makarating sa kaligtasan, kundi yung relihiyong ang Diyos ang nagturo. Marami kasing inimbentong relihiyon ngayon ng tao, no? Halimbawa, kagaya ng Budismo. Dati yung Budismo, hindi naman relihiyon yan eh. Parang isang parang isang fraternity. Bandang huli, nag-develop na naging relihiyon. Kagaya halimbawa yung yung isa pang nangyayari ngayon, yung tinatawag na Masonry. Papunta na rin yun dun sa parang nagiging relihiyon eh. Mga paraan ng tao yan, yung Masonry, yung Confucianism, yung mga tinatawag sa ating panahon na Zoroastrianism. Marami kasi ngayong mga system of belief. Yung mga system of belief, yun ang regarded na relihiyon sa ating panahon. Pero sa umpisa ng mga taong naglingkod sa Diyos, ang kanilang relihiyon ay yung itinuturo lang ng Diyos, walang inimbento pa ang tao noon. Ang salitang relihiyon sa Biblia, ang kahulugan ay yung ang ibig sabihin ng uli, parang re-eleksyon, no? Ibig sabihin ng muli. Kaya relihiyon, ang kahulugan, muling pag-uugnay, muling pagtatali. Yun ang kahulugan ng relihiyon. Na sa Griego ay threskia, sa English, religion, at ang kahulugan nun ay muling pakikipag-ugnay sa Diyos. Kapatid, bakit natin kailangang muling maugnay sa Diyos? Kasi ang tao nahiwalay sa Diyos. Nang ang tao'y gumawa ng mali at lumabag sa kalooban ng Diyos, napahiwalay siya sa Diyos. Kaya nangangailangan ng tinatawag na relihiyon o reconciliation. Yung muling pagkakasundo. Nahiwalay kasi tayo sa Diyos. Doon sa 3:7 ng Malakyas, ganito ang nakasulat doon. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sabi ng Diyos, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, mula kay Adan, nagpakaligaw na kayo sa aking mga palatuntunan at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo. Kaya nga sa Biblia ginagamit yung salitang pagbabalik loob, panunumbalik, pag-uugnay uli, na tayong nahiwalay sa Diyos, maiugnay uli. At ang pag-uugnay, yun nga yung relihiyon ng Diyos. At ang relihiyon ng Diyos nakabatay sa salita ng Diyos para maugnay tayo uli sa Diyos. Basahin natin yung 2 Korinto 5:19. Pakinggan mo. Sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Merong salita ng pagkakasundo na ipinagtiwala sa mga apostol. Let us put that in English. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Diyan ginagamit yung reconciliation. Iyon ay sinonimo ng religion. Reconciliation. That because of Christ, God is reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us, said the Apostle Paul, the word of reconciliation. Kaya ang relihiyon na dapat nating sundin, yung itinuro ng mga apostol. Sa kanila kasi ipinagkatiwala yung salita ng pagkakasundo. Ibig sabihin yung salita ng pagbabalik loob ng tao sa Diyos. Kailangan nating makapagbalik loob, maugnay na muli sa Diyos, magkaroon ng relihiyo o muling pagtatali, magkaroon ng relihiyon, muling pag-uugnay, muling pagbabalik ng tao sa Diyos. Yun ang tunay na kahulugan ng relihiyon. At sa wikang Griego, ang nakasulat ay yung threskia.
Ang threskia ay yun ay pagsamba sa Diyos. Ang isang kahulugan nun, relihiyon at pagsamba. Ginagamit sa Biblia yung salitang relihiyon, itinranslate sa Tagalog. Sa Grego, ang nakalagay na salita ay threskia. Ang sabi doon, a derivative of 2357, that is ceremonial observance, religion, and worshiping. Yan ang mga kahulugan ng salitang threskia. Relihiyon, tapos pagsamba. Tama-tama naman yun eh. Ang relihiyon ay pag-uugnay sa Diyos. Pag naugnay ka sa Diyos, sasamba ka sa Diyos. Ngayon sa tanong mo, ano ang relihiyon na yon na makakapagdulot sa tao ng kaligtasan? Yung itinuturo ng Diyos sa Biblia, kailangan lahat ng gagawin mo, nakasulat sa Biblia. Hindi lalagpas, hindi kukulangin, hindi madadagdagan. Kasi maraming ngayon mga inimbentong relihiyon, wala na sa Biblia. Pangalan pa lang, wala sa Biblia. Dapat nasa Biblia kasi ang relihiyon Pati pangalan dapat nasa Biblia, pati aral nasa Biblia. Kaya yung mga relihiyon na yan, relihiyon yan Mormons, yung Protestantismo, iba-ibang branches, mga iglesia ng Baptista, Baptist Church, wala sa Biblia lahat yan Meron sa Biblia yung iglesyang ipinapangaral ko, yung Church of God, nababasa sa Biblia yon. Pahanap natin sa computer, Sis Luz. Hanapin po natin ang Church of God from the King James Version, from Genesis to Revelation. Result, 8 words or phrases found. 8 talata, nakasulat, Iglesia ng Diyos, sa King James Version. Pahanap mo sa version ng Katoliko, doon sa Douay-Rheims Version, sa Bibliang Katoliko, meron din bang Church of God? Hanapin po natin sa Douay-Rheims Version ang Church of God from Genesis to Revelation. Result, 11 words or phrases found. Sa Katolikong Biblia, 11 talata ang nakasulat, Iglesia ng Diyos. Kaya kung naghahanap ka ng tunay na relihiyon, kapatid, ang relihiyong nasa Biblia, yung isinasagawa sa Iglesia ng Diyos o sa Church of God. Hindi yung kung ano-anong iglesyang, miski ang pangalan pa lang wala na sa Biblia. Lalo naman yung aral nila na iba't ibang inimbentong kagaya ng rosaryo. Wala sa Biblia yon. Wala sa Biblia yung misa. Wala sa Biblia yung tinatawag na nobena. Wala sa Biblia yung purgatorio. Wala sa Biblia yung limbo. Ay, napakarami. Kaya lang maubos lahat ang oras pagka iisa-isahin ko, kapatid. Sana naunawaan mo ang aking sagot. Maraming salamat po. Sige, kapatid na Daniel. Next. Salamat po. Sa Bacolod City na po tayo, Negros Occidental, kapatid na Ricardo Maghari. Go ahead, Bacolod City, please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Nandito po yung magtatanong si Sis Vivian Villanueva, isa pong Roman Catholic. Ito po siya, kapatid na Daniel. Magandang gabi po. Isa po ako Roman Catholic. Tanong ko lang po, bakit kailangan ng tao ang relihiyon dahil isa lang naman po ang Diyos? Kailangan ng tao relihiyon dahil isa lang ang Diyos, kapatid. Kaya nga natin kailangan ng relihiyon dahil isa lang ang Diyos. Bakit ko sinabing ganon? Kasi yung wala sa relihiyong totoo, naloloko yun. 4:8 ng Galacia. Gayunman ang panahong yaon sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Kung wala ka dun sa relihiyon na totoo, maaalipin ka ng hindi talagang Diyos. Sabi ni Pablo sa mga taga-Galacia nung araw, nung nakaraang panahon ng wika ni Pablo, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Sila'y naglilingkod sa hindi tunay na Diyos. Gaya ngayon, wag namang magagalit, yung mga Budista, naglilingkod kay Buddha. Hindi naman tunay na Diyos. Kasi yung relihiyon nila mali. Kaya kailangan mo yung relihiyong totoo galing sa Diyos. Kasi may isang Diyos lang na dapat tayong paglingkuran. Yung wala sa relihiyon ng Diyos, naglilingkod sa mga hindi tunay na Diyos, kagaya ng mga Budista. Biro mo, ang mga Budista ngayon, halos 1 bilyon. Halos 1 bilyon tao ang Budista. Naniniwala sila kay Buddha na si Buddha raw ang Diyos. Kung hindi ba naman sila naliligaw? Biro mo, si Buddha, paniwalaan mong Diyos. May mga Pilipino pa nga Budista sukat maniwala kang Diyos yan, tao lang yan, namatay. Di ba mali ang relihiyon na yan? Kaya pag wala ka sa relihiyon ng Diyos, mabibiktima ka ng maling relihiyon. Kapatid, kaya kung iisa lang ang tunay na Diyos, pero maraming mga Diyos na falsipikado, kagaya ni Buddha, kagaya nung Diyos ng mga Baha'i faith, yung Diyos ng mga Mormons,
Mga maling Diyos yon, di tunay na Diyos yon. Kaya kailangan mo yung talagang relihiyong sa Diyos dahil isa lang ang tunay na Diyos. Yung wala sa relihiyon ng Diyos, naglilingkod sila sa hindi tunay na Diyos. Yun ang masama. Kaya kailangan natin ang Diyos na totoo, kailangan natin yung tunay na relihiyon. Naunawaan mo ako, kapatid na Vivian? Opo. Salamat sa Diyos. Sige, kapatid na Daniel. Opo, sa Iligan City naman po tayo. Nandun si kapatid na Rene Baldomar. Go ahead, Iligan City, please. Magandang gabi po. Turo po bang kapag ikaw ay nabaptismuhan sa born again ay kapag speaking tongues ka? O kapatid na Albert, kalukuhan niyang turo na yan. Na pag nabautismo ang karaw sa Espiritu, mag-i-speaking in tongues ka. Kalukuhan yan, panluloko sa kapwa-tao yan. Yan ay turo ng mga walang unawa sa Biblia. Kasi ang mga kapatid nung una sa iglesia sa Corinto, nabautismuhan sila sa Espiritu Santo. Basahin natin ang 12:13 ng unang Corinto. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Maging tayo'y Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Sabi ni Pablo sa mga taga-Corinto, sa isang espiritu, binautismuhan tayong lahat sa isang katawan. No? Yung katawan, yun ang iglesyang totoo. Colosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Iglesia, yun yung katawan. Sabi ni Pablo sa mga taga-Corinto, tayong lahat binautismuhan sa espiritu sa isang katawan o sa isang iglesia. Kahit Hudyo, kahit Grego, alipin o laya, kahit anong klase pa sila, nabautismuhan sila sa isang iglesia o sa isang katawan at pinainom silang lahat sa isang espiritu. Pagkatapos ng bautismo, binigyan sila ngayon ng function o ng kaloob. Ang ibinigay ng Diyos sa kanila pagkabautismo, doon din sa 12. Binasa natin 12:13. Pupunta tayo sa 28. Pagkatapos nilang mabautismuhan, ano ipinagkaloob ng Diyos sa kanila? Basahin natin, kapatid na Daniel, ang 28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Pagkatapos na sila ay mabautismohan sa Espiritu, binigyan sila ng kaloob. Merong pinagkaloobang maging apostol, merong propeta, merong guro, may mga himala, mga kaloob na pagpapagaling, may mga pagtulong, may mga pamamahala, may iba't ibang wika. Ang tanong ngayon ni Apostol Pablo sa 29, Lahat bagay mga apostol. lahat ba? Hindi naman eh. Kahit silang lahat nabautismuhan, even though they were all baptized in the Spirit, but not everybody is an apostle. Hindi lahat ay naging apostol. Tapos, ano pa ang kasunod, kapatid na Daniel? Lahat bagay mga propeta. Lahat ba'y propeta? Hindi rin. Hindi, kasi iba-iba ang kaloob eh. Kaya may kaloob na apostol, may kaloob na propeta. Hindi lahat propeta. Tuloy. Lahat bagay mga guro. Hindi rin. Lahat baga guro? Hindi. Tuloy. Lahat bagay mga manggagawa ng mga himala. Baga lang gumagawa ng himala? Hindi rin. Tapos tuloy. May mga kaloob na pagpapagaling baga ang lahat. Hindi rin. Nangagsasalita baga ang lahat ng mga wika. Hindi rin. Kahit na silang lahat nabautismuhan, hindi lahat nagsasalita ng wika. Aba, ang sinasabi nitong mga born again ngayon eh, pagka raw nabautismuhan ka, magsasalita ka ng wika. Hindi. Ang mga tao nung una sa Corinto, nabautismuhan silang lahat sa Espiritu. Pinainom sila sa isang Espiritu. Pero hindi lahat nagsasalita ng wika. Merong apostol, may propeta, may guro, may kaloob na pagpapagaling, merong mga kaloob na pamamahala, may mga iba't ibang wika ang kaloob. Pero hindi lahat apostol, hindi lahat propeta, hindi lahat guro, hindi lahat manggagawa ng himala, hindi lahat may kaloob na pagpapagaling, hindi lahat nagsasalita ng wika. Ayan, sabi naman ng mga pastor ngayon, pagka raw nabautismo ang ka, magsasalita ka ng wika. Mali yun. At hindi naman sila talaga nagsasalita ng wika eh. Kung ano-ano lang ang pinagsasasabi. Yung salitang nagsasalita ng wika, may language, may definite language. Eh yung sinasabi nila, hindi mo maintindihan eh. Hindi nga language eh. Puro kalokohan lang na inimbento nila. Yan ang nakakalungkot sa ating panahon. Maraming panlulokong nangyayari. Kunyari, pinapakita nila, marunong silang kung ano-ano pinagsasabi, para lang paniwalain yung tao na sila ay may Espiritu Santo. Kalukuhan yon, kapatid. Sana naunawaan mo.
Ayan, salamat po sa mga taga Iligan City. Connected tayo ngayon sa Naga City, Camarines Sur. Nandun po si kapatid na Danny Navales kasama ating mga panauhin. Kamsur, go ahead please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel, kapatid na Eli. Mula po dito sa Naga City, ang ating pong bisitang magtatanong ay mula sa Tigaon, Camarines Sur. Isang born again po siya. Si 28 years old, si Patty Miranda. Andito po siya. Bakit po bawat rehiyon may kanya-kanya po silang pangalan ng Diyos? Isa lang naman po yung sinasamba nating Diyos, si Jesus. Bakit po? Example po yung Jehovah. Yun po yung Diyos nila. Alam mo kapatid na Pati, kasi dahil sa tigas ng ulo ng mga tao, kaya nagkakaganon. Ayaw kasi sumunod sa Biblia. Pag susunod ka kasi, dapat ang susundin mo ay nakasulat. Wag lalagpas sa nakasulat, wag hihigit. 4:6 ng unang Korinto, pakinggan mo. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Sabi ng Biblia, matuto tayo, wag hihigit sa nakasulat. Ngayon, ang tinutukoy na Pablo na nakasulat, yung isinulat nila. Yung isinulat ng mga propeta, yung isinulat ng mga apostol. Kailangan ang matutunan natin, wag hihigit doon. Ang mga iba, matigas ang ulo. Wala naman sinulat si Pablo na Jehova. No? Wala naman sinulat ang mga apostol na Jehova. Wala nun, kapatid. Wala nun sa Biblia. Inaamin naman yan ang saksi ni Jehova na yung pangalang Jehova, lumitaw lang yan noong 14th century. 1400 taon pagkalipas ng kamatayan ni Kristo. Ibig sabihin, naimbento yan 1,400 taon pagkawala ni Kristo at mga apostol dito sa lupa. Doon lang lumitaw yung pangalang Jehova. Pinapatunayan niya ng aklat ng mga saksi ni Jehova. Basahin natin yung New World Translation sa foreword ng mga saksi ni Jehova. Basahin natin. Pakinggan mo ha, kapatid. Ito po yan, nakasulat sa New World Bible Translation. While inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Naimbento lang yung pangalang Jehova noong 14 na siglo. Inaamin ng saksi ni Jehova na yung Jehova, hindi narinig yan, di ginamit yan, di nakikilala yan ng mga Kristiyano at ng mga propeta at ng mga Hudyo. Basahin natin ang aklat nila, Sis na mga saksi ni Jehova. Sige po, ito po ang kanilang aklat na nangangatwiran mula sa kasulatan sa page 191. Dahil dito ay binuo ng ilang makabago ang pangalang Jehova na hindi kilala ng mga sinauna, maging Hudyo o Kristiyano man. Naamin nila, hindi kilala ng mga Hudyo, hindi kilala ng mga Kristiyano yung pangalang Jehova. Kasi binuo lang ito ng ilang makabago ng mga nag-translate ng Biblia. Sa original na Biblia, sa Hebreo at saka sa Grego, walang pangalang Jehova. Unang-una na sa lahat, kasi wala naman letter J sa alphabet ng Hebrew. Sa Hebrew alphabet, there is no letter J. Paano magiging Jehovah ang pangalan ng Diyos? Wala ngang hota sa alphabetong Hebreo kung saan isinulat ang original na Biblia. Imposible na ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. Kaya sabi ng mga saksi ni Jehovah, kahit ikaw mas tama yung Yahweh, sabi naman ng iba, Yahweh raw. Sabi ng mga saksi ni Jehovah, kahit parang mas tama yung Yahweh, ang ginagamit namin Jehovah kasi mula nung 14 na siglo, kilala na ng mga tao yung Jehovah. Mali ang paraan ng iba, mali talaga, huwag kayong magagalit sa akin, ganun. Hindi na sinuri nung iba, naniwala na lang, hindi nila alam saan galing yung Jehovah eh. Yung pala'y na-invento yung pangalan na yon, 1400 taon nang wala si Kristo at mga apostol. Hindi galing kay Kristo yung pangalang Jehovah at saka sa mga apostol. Mali yun, kapatid. O kagaya limbawa ng mga naniniwalang, yung paniniwala ng Confucianism, meron Zoroastrianism, Zoroaster, meron naman yung Baha'i faith, ang Diyos naman nila si Baha'u'llah. Hindi totoo yan kapatid. Kahit ano pa itawag nila sa Diyos nila, mali kasi hindi naman yun ang nakasulat sa Biblia. Ang nakasulat sa Biblia, yun ang dapat nating matutunan. Sabi ni Apostol Pablo, 4:6 ng unang Korinto, sabi niya, matuto kayo sa amin, huwag ihigit sa mga bagay na nangasusulat. Kaya kung alin yung nakasulat, dapat yun ang matutunan mo. Ang iglesia sa Biblia, iglesia ng Diyos. Ba't ang pangalan ng iglesia mo ay Pentecostal? Mali. Ba't ganun ang tawag?
Ang nasa Biblia, Church of God, Iglesia ng Diyos. 20:28 ng Gawa. Basahin natin. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Nakasulat sa Biblia, Iglesia ng Diyos, kapatid. Yan ang pinangaral ng mga apostol. Pinangaral sa Judea, sa Samaria, sa Galacia, pinangaral sa Corinto. Iglesia ng Diyos yan. Basahin natin ang 2 Corinto 1:1. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Kita mo, Iglesia ng Diyos ang nakarating sa Corinto, pinangaral ni Apostol Pablo. Sinasabi ko lang, yung sabi ni Pablo, matuto tayo kung ano yung nakasulat. Huwag natin dadagdagan yon, huwag natin yung babawasan. Kaya ang iglesia totoo sa Biblia, iglesia ng Diyos. Ang aral na totoo, yung nakasulat. Walang dagdag, walang labis, pati sa pera, pati sa damit, pati sa pagkain, pati sa lahat ng aral, dapat nakasulat sa Biblia. Huwag hihigit sa bagay na nakasulat. Naunawaan mo po, kapatid na Pati. Opo. Salamat. Salamat sa Diyos. Pagpalain ka, kapatid, at pati ang iyong mga mahal sa buhay. Salamat po mula sa Naga City. Meron po tayong mga in-studio guest. Kasama natin ngayong gabi. Ilan po sa ating mga naimbitahan. At kasama po natin ngayon. Magtatanong naman si Engineer Joseph Miranda. Magandang araw po, Brother Eli. Meron po akong 3 katanungan. Yung una po ay tungkol dun sa halamanan sa Eden. Tatanong ko lang po kung existing pa po ba ho yung halamanan sa Eden at saka hindi ho ba natuntun yun ng mga yung mga taga-sanlibutan noon na nung dumami na po yung mga tao. Yung pangalawa ho yung tungkol dun sa Genesis sa 6:2 ata yun. Yung may binabanggit ho dun na yung mga anak po ng Diyos na nakapag-asawa ng mga anak ng tao at nakisiping. Kasi po ang narinig ko po sa inyo, isa lang po ang anak ng Diyos, si Jesus. So gusto pong malaman kung sino yung binabanggit doon na mga anak ng Diyos. Tapos yung pangatlo po, doon sa Apokalipsis, sino po yung binabanggit na 24 na matatanda na sa luklukan? Yun lang po. Salamat, Engineer. Ang haba nito. Engineer, ubos na oras ko rito. Pero ganun pa man sa shortcut ko. Salamat sa pagdalo ninyo. Yung halaman na ng Eden, nung paalisin si Eva at si Adan, pinabantayan ng Diyos sa isang kerubin. Kaya walang makakatuntun doon. It is a forbidden place, not anymore worthy for any human to enter into. Kasi it is a garden where there can be eternal life. But sapagkat ang tao is sumuway sa Diyos, hindi na siya karapat-dapat na mabuhay doon sa loob ng Eden. Pinaalis siya, binantayan yon. Basahin natin ang 3:24 ng Henesis. Ano pat itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Para wag nang matuntun, maingatan, pinagbantay doon ng Diyos ang isang kerubin at ang isang tabak na umiikot upang ingatan ang daan patungo sa kahoy ng buhay. So it is a forbidden place already. At nung dumating ang tinatawag na baha sa panahon ni Noe, that garden is not anymore like as it was before. Alam natin na lumubog ang sa panahon ni Noe, ang unang sanlibutan, at nasira ang mga balo ng lubhang kalaliman. Diyan na nga nanggaling yung mga earthquake ngayon no? Yung sinasabi sa Henesis 7:11, kapatid na Daniel. Sa 600 taon ng buhay ni Noe, ng 2 buwan, sa 17 araw ng buwan, ng araw ding yaon, ay nangasira ang lahat ng bukal ng lubhang kalaliman at ang mga durungawan ng langit ay nabuksan. Nasira yung mga bukal ng lubhang kalaliman, parang yung mga tectonic plates of the earth. Doon sa panahon ni Noe nasira yun Because of heavy pressure of the flood, ay nasira yung tectonic plates. Yun nga yung mga tectonic plates na yun na nasira sa panahon ni Noe. After that,
nagkaroon ng tinatawag na parang separation of the land. Sa panahon ng nangyari yun, doon sa panahon ng apo na ni Noe. Basahin natin ang Genesis pa rin sa 10:25. At nagkaanak si Eber ng 2 lalaki. Ang pangalan ng unay Peleg, sapagkat sa mga araw niya ay nahati ang lupa. At ang Sa mga araw ni Peleg, apo ni Noe, ay nahati ang lupa. The land was separated. Because ang conception ng mga scientists ngayon, kapatid, parang meron na kung maliit na paniniwala doon na once ang mundo, ang mga lupa sa mundo ay isang land lang, isang buong land. Ang tawag doon yung Pangea, yung tawag ng mga siyentipiko ngayon. But because of the movement that was caused by the destruction of the tectonic plates of the earth, and you are an engineer to understand enough what I am talking about, if the foundation of the land is destroyed, the possibility of the tectonic plates is to move, causing earthquakes, then causing the division of the land. Kaya kung makikita mo, kapatid na Joseph, yung kontinente ng South America at saka yung Africa was formerly joined together. Kung makikita nyo na naghiwalay lang, and I believe about, meron akong kaunting paniniwala dyan, alam mo kung bakit? Meron sila ngayong technology yung tinatawag na yung magnetic signature of rocks. Rocks that were formed at the southern hemisphere and the western hemisphere, magkaiba ng magnetic signature. Let us read a portion of this knowledge, Sister Luz. The line of evidence, however, that firmly convinced modern geologists to accept the arguments in support of plate tectonics derived from studies of the magnetic signatures or magnetic orientations of rocks found on either side of divergent boundaries, just as similar age and fossil bands exist on either side of a divergent boundary. Studies of the magnetic orientations of rocks reveal bands of similar magnetic orientation that were equidistant and on both sides of divergent boundaries. For example, theorizing that the continents of South America and Africa was formerly joined together, but they were only separated in time, yung magnetic signature nung parte ng South America at yung magnetic signature nung parte ng North Africa, magkapareho. Implying na dati itong magkasama, isang buo, nahiwalay lang yung isa. Which is biblical. Kaya naniniwala ako sa Biblia, naniniwala ako sa siyensya. Bakit? Sabi sa Biblia, nung panahon ni Noe, nasira yung bukal ng lubhang kalaliman, yung tectonic plates of the earth. Maaaring pati yung mga tinatawag na aqueous layer of the earth, yung aquifer. Pagkatapos, dumating ngayon yung proseso na naghihiwalay ngayon ng mga kontinente. Natuklasan ngayon ng mga siyentipiko yung magnetic signature nung South America at saka yung Northern Africa, magkapareho ang magnetic orientation. Kasi dati yung mga rock na yan, dati hindi naman rocks yan eh. Maaring yan ay lava o lupa na through the years, millions of years, nagkakaroon ng pagbabago, nagiging bato. Eh, pagka ikaw nabuo yung bato doon sa Northern Hemisphere, merong magnetic signature doon na nagpapatunay na yung magnetism na nandoon, naganap yun doon sa Northern. O kung nasa Southern naman, meron ding magnetic signature. What convinced scientists now to believe that there was once a Pangea, isang lupa na nagkahiwa-hiwalay lang, yung mga magnetic rocks na bagaman magkalayo ngayon, yung kontinente, pag pinag-aralan mo yung magnetic orientation ng mga rocks o mga bato, magkapareho. Meaning, pati yung species, no? Merong species of animal that is found in this particular place and is found also in a particular place which is believed to be one landmass in the beginning, nagkahiwalay lang. Kaya dun sa dalawang lugar na yon, merong magkaparehong species. Hindi ko na lang lahat po pwedeng masabi, engineer. Pero, nung panahon ni Noe, yung Garden of Eden, lumubog na yun eh. At on the notion that God caused it to be guarded by an angel, ayun, hindi na nakita ng tao yon. Ngayon, dun sa 6:2 naman ng Genesis, na ang mga anak ng Diyos ay nag-asawa ng mga anak na babae ng mga tao. Wala namang posibleng mga anak ng Diyos noon, no?
bukod sa rasa umana o sa lahi ng tao, kundi mga anghel. Kasi, yung mga anak ng Diyos, yan tinatawag yan na mga anghel, tinatawag yung mga anak ng Diyos, kapatid. Babasahin natin muna ang Job 38:4. Nakikipag-usap ang Diyos kay Job. Sabi ng Diyos kay Job, ganito, Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat niyaon kung iyong nalalaman? O sinong nagunat ng panukat diyan? Sa ano nalagay ang kaniyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulok niyaon? Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga, at ang lahat ng mga anak na lalaki ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. yung mga anak ng Diyos, sons of God, nung ginagawa ng Diyos ang mundo, nilalagay niya ang foundation ng mundo, nung umpisahan niyang gawin ang mundo, nag-awitan sa kagalakan, umawit yung mga anak ng Diyos. Ang tinutukoy ng mga anak ng Diyos diyan, mga anghel, engineer. Walang ibang anak ng Diyos na umiiral bago pa ang tao, kundi ang mga anghel. Ngayon, yung sinasabi ni Moises sa Henesis, nang makita ng mga anak ng Diyos, implying na mga anghel yon, na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao, kumuha sila ng asawa nila. Nag-asawa sila sa anak na babae ng tao. Ang naging resulta, nanganak sila mga higante. Yun ang pruweba na hindi tao yung mga anak ng Diyos na yon. Nagkaroon ng crossbreed. Kaya nagkaroon ng tinatawag na mutation. Kasi hindi naman tunay na tao yung mga anghel eh. Yung mga anghel, kumuha lang sila ng katawan tao para makapag-asawa ng mga anak na babae ng tao. Bakit? Meron ba talagang ganon? Basahin natin ang Judas, Kapitulo 1 at versikulo 6. At ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghukom sa dakilang araw. Yung mga anghel, hindi nag-iingat ng kanilang sariling pamunuan, iniwan nila ang kanilang sariling tahanan. Sa English, maganda ang pagkakasalin eh, Brother Daniel. And the angels, which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. There were angels which kept not their first estate as spirits, because angels were created as spirit beings. But they kept not their own estate, their first estate, and left their own habitation. Kumuha sila ng katawan. Ang anghel kasi, engineer, pwede pong kumuha ng katawan tao. Gaya nung anghel na nagpakita kay Abraham, pumunta sa Sodom at Gomora para ang Sodom at Gomora ay sunugin. Yung anghel na yon kumuha ng katawan tao, 3 sila. Nagpakita sila para makita sila ni Abraham. Pinakain pa nga sila ni Abraham, kumain naman eh. Yung katawan nilang tao na yon, hindi galing sa rasa ng tao yun eh. Hindi pinanganak ng tao yun eh. Katawan yon that these angels took upon themselves by their power. Powerful kasi yung mga anghel eh. Kumuha sila ng katawan tao, bumuo sila ng katawan tao, nag-asawa sila sa mga anak ng tao. Kaya ang kanilang ipinroduce mutants, mga higante, doon nagalit ang Diyos. Kaya ginunaw niya ang unang sanlibutan. At nang nakita lang na karapat-dapat noon, si Noe. Si Noe, nung sabihin sa Henesis, kaya siya naging dapat, he is integral. Sa pagkakasalin sa English, Noah was perfect in his generation. Perfect. Yung perfect doon from the Hebrew word na ang pagkakasulat sa Hebrew, tauming. Ang ibig sabihin, entire. Si Noe lang at ang kanyang pamilya ang natira na hindi nalahian ng mga anghel na rebelde sa Diyos. Sila lang ang entire, tauming. Sa wikang Hebreo, ang lahi ni Noe ang natirang binhi ng katauhan na hindi nalahian ng mga anghel. Yung lahat ng nalahian ng anghel, pinatay ng Diyos yun sa baha. Nang dumating ang baha sa panahon ni Noe. Kaya po yung tinutukoy na anak ng Diyos doon, mga anghel which left their first estate, iniwan nila ang kanilang talagang tahanan dahil nakita nila yung mga anak na babae ng mga tao magaganda, kumuha ng katawan tao, nag-asawa sa mga anak ng mga tao. Kasi yung anghel hindi pwede mag-asawa yun sa tao kung hindi kukuha ng katawan eh. Wala namang katawang available para sa kanila na mga anak ay babae para maging kalahi sila ng human race. Kaya nagkaroon ng mutation, nag-produce ng giants. Mahirap na ipaliwanag sa shortcut ito pero gusto ko masagot lahat yung sinasabi ni engineer Sino naman daw yung 24 na matatanda sa luklukan? Ang ginagamit pong salita sa Grego, kapatid, na engineer, yung presbyteros. Sa English, i-translate nila presbyter.
Ang kahulugan nun, translate mo sa Tagalog, matanda, hindi ang kahulugan nun, may balbas, mahaba, tapos nakayuko na, at korbo na, hindi ganon. Yung matatanda, sa Biblia po, ang tinutukoy na matanda is an authority. An authority. Parang si Pedro, sa edad niya na 30 taon, mas y menos, kasi si Kristo kumuha ng mga apostol, kaedad niya eh. Hindi naman si Kristo kukuha ng mga apostol na hukluban na hindi na pwedeng maglakad eh, no? Ang contemporaries ni Kristo, mga kaedad niya. Si Kristo nung mga aral, 30 anyos. Si Pedro, at the age of 30, kinikilalang matanda. Sabi ni Pedro ganito, 5:1. Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako, akong matandang kasamahan ninyo, at isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Ni hindi din naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. Ang matatandang tinutukoy sa iglesia, mga authority kagaya ni Pedro. Sa matatanda sa inyo, umaaral ako, mga laga kayo sa kawan ng Diyos, sabi niya. Gumamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, sabi ni Pedro. Kasi siya matanda rin. Tapos yung mga inaaralan niyang matatanda, yung mga puno sa iglesia. Tinatawag yung kapatid na matatanda. Kahit bata pa edad nun, kinukonsider yun na matanda. Sa unang Timoteo, Kapitulo 4, pakibasa kapatid na Daniel, versikulo 12. Huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa espiritu, sa pananampalataya, sa kalinisan. Si Timoteo, nung maging ministro, bata pa, hindi pa masyadong maedad. Pero sabi ni Pablo kay Timoteo, huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi maging uliran ka. Yung uliran, yun yung matatanda eh. Kagaya ni sabi ni Pedro dun sa unang Pedro na yung mga matatanda sa inyo, maging uliran kayo ng kawan. Kaya examples of the flock. Ibig sabihin sa iglesia kapatid, ang tinutukoy na matatanda sa Biblia, hindi ibig sabihin yung ulyanin, wala nang ngipin, nakakorbo na, hindi ganon. Ang kahulugan ng salitang matatanda, authority. Round about the throne of God in heaven, there are 24 thrones. May 24 na luklukan sa palibot ng luklukan ng Diyos sa langit. Basahin natin ng 4:4 ng Apokalipsis. At sa palibot ng luklukan ay may 24 na luklukan. At sa mga luklukan ay nakita kong nangakaupo ang 24 na matatanda na nadaramta ng mapuputing damit. At sa kanilang mga ulo ay may mga putong na ginto. Ayun, meron silang corona eh. Yung mga matatanda na yun eh. Ang pag nagbabasa ng Biblia iba, ang iniisip doon, matatanda, para bang yung lola ko na malabo na mata, ganoon, wala nang ngipin, ang balate, yung kurduroy na ang balat, ganoon ang paniwala. Pero hindi, mga authorities yan that are seated round about the throne of God in heaven. Meaning, mga authorities yan in heaven. Mga katulong ng Diyos yan sa pamamahala ng universo. Kapatid, basahin natin, sa isang talata ng Efeso, Kapitulo 1, versikulo 21. Saka iba-ibabawa ng lahat na pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na ipinangungusap, hindi lamang sa sanlibutang ito, kundi naman sa darating. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa. At siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Si Kristo ginawang pangulo ng iglesia at hindi lang siya pangulo ng iglesia, nasa ibabaw siya ng lahat ng kapamahalaan, kapangyarihan, pagkasakop, bawat pangalang ipinangungusap, hindi lang sa sanlibutan ito, kundi sa darating. In English, it is well said. Ang sabi doon, above all principality and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. Ibig sabihin, meron talagang powers, authorities, dominions, isa doon yung 24 na matatanda sa langit. They are all under the power of the Lord Jesus Christ and under the power of God. Pero wag kang mag-isip kapatid na yung 24 na matatanda, 24 na hukluban, ulyanin, at saka hindi naliligo. Ganun po yun. Maraming salamat sa iyong pagdalo, Engineer. Lipat po tayo kaagad sa Pasig City Police Headquarters. Nandun si kapatid na Rolando Campo. Go ahead, Pasig City, please.
Opo, kapatid na Daniel. Ang magtatanong po dito, kapatid na Daniel, kapatid na Eli, ay si Mr. Ariel Lizano. Bakit po dumami ang mga relihiyon sa mundo? Iisa lang naman ang pinaginiwalaan ang Diyos. Salamat sa inyo mga kapatid dyan sa Pasig City Police Headquarters. Ang tanong ng kapatid ay, bakit dumami ang mga relihiyon sa mundo? Iisa lang naman ang pinaniniwalaan Diyos. Mali yun, kapatid. Hindi iisa ang Diyos na pinaniniwalaan ng mga tao. Kasi kung iisa ang Diyos na pinaniniwalaan ng mga tao, hindi nga dadami ang relihiyon sa mundo. Dapat isa lang. Yung talagang relihiyon lang sa Biblia. Ang dahilan kaya nga dumami relihiyon, iba-iba ang Diyos ng mga tao. Bibigyan kita halimbawa, kapatid, 4 ng Galacia, Kapitulo 8 hanggang 9. Gayon man ang panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Datapot ngayon, yamang nakikilala na ninyo ang Diyos, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Diyos. Bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral, na sa mga yaoy ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia ng unang siglo, ng panahong yaon, nung hindi pa nyo nakikilala ang Diyos, nasa pagkaalipin kayo ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Meron palang dinidiyos ang tao na hindi naman talagang katutubong Diyos, which by nature are no gods. Merong mga tao na dumidiyos ay hindi talagang Diyos. Kaya halimbawa ni Buddha, hindi naman Diyos yun eh. Pero yun ang Diyos ng mga Budista. At hindi nyo maitatanggi sa akin, kahit sino pa, na sa mundo ngayon, mayroong 1 bilyon na taong naniniwalang si Buddha ay Diyos. So they call themselves Buddhists. Eh hindi naman tunay na Diyos si Buddha. Huwag naman sana akong kakagalitan ng mga Budista, lalo na mga Chinese. Hindi Diyos si Buddha. Eh ang naniniwalang si Buddha ay Diyos, may 1 bilyon. Kaya yung paramihan sa relihiyon, di ako naniniwala ron eh. Sa mundo, meron ngayong 1/2 bilyong ateista. Pinakamarami sa Japan. Hindi naniniwala sa Diyos. Eh, ibig ba sabihin, kung marami sila ang totoo? Ang mga Diyos nga nila, peke eh. At mo, yung saksi ni Jehovah, ang Diyos peke. Ang pangalan ng Diyos nila, wala sa Biblia original eh. Invento lang yung pangalang Jehovah noong 14th century. 1,400 taon nang wala ang mga apostol nung maimbento yung pangalang Jehovah. Eh, pinaniniwalaan ng mga tao ngayon. 6 na milyon daw ang saksi ni Jehovah. Biro mong 6 na milyon ang naligaw. Naniwalang ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. Eh, konting suri lang naman sa istorya, mapapatunayan mong mali. O, tinan ninyo mga kababayan. Kaya hindi totoo na iisa lang ang Diyos na pinaniniwalaan. Ito sa ang dating daan sa aming samahan, sa Church of God International, bawal pumatay kahit kaaway. Ang utos ni Kristo, iibigin mo ang iyong kaaway. Papakainin mo, papainumin mo, papatawarin mo. Eh, merong relihiyon pagkakaaway, pinapatay eh. Kaya nga takot na takot yung mga miyembro nila ngayon eh. Bakit natatakot? Kumukuha ng witness protection program. Eh bakit? Alam kasi nung miyembro nila, pumapatay sila eh. Kaya sabi, nanganganib po ang aming buhay, sabi nung isa. Bakit? May mga relihiyong pumapatay. Eh, Kristiyano ba yon? Hindi. Yan ang sagot ko sa iyo, kapatid na Ariel. Maraming salamat po. Mula sa Pasig City Police Headquarters, lumipat naman tayo sa Zamboanga City. Nandun si kapatid na sa Jida Rasad, kasama ang ating po mga panauhin. Go ahead, Zamboanga, please. Ang katanungan ko, dalawa po. Ang una po, tungkol sa kaligtasan. At ang pangalawa ay tungkol sa milagro. Sa kaligtasan po, naniniwala po ako yung aral at utos, kung sundin natin ng Diyos, ay maliligtas. Ang tanong ko po, ano po ang mga aral at utos ng Diyos nasa Biblia? Yun po ang una. Ang pangalawa po, ang alam ko rin ang Diyos ay gumagawa ng milagro sa pamamagitan ng may sakit, gumagaling, ang bulag, nakakikita, at ang patay, nabubuhay. Ngayon, ang Diyos namatay, sa 3 araw, nabuhay siya muli. Ang tanong ko po, hanggang ngayon po, mayroon pa milagro? Yung lang po, salamat po. Alam mo kapatid, kung sasagutin kita? Sa Pilipinas, marami milagro eh. Pero hindi milagro ng Diyos. Kasi milagro ng Diyos, walang masamang milagro, walang masamang bunga. Nagmilagro si Kristo, ang ibinunga, yung patay na buhay. Yung may sakit gumaling. Eh ngayon, pag nagmilagro, nagkakaroon ng negosyo.
Halimbawa, naku, nakita ika ang birhen, lumuluha. Naku, dumami abulo yan. Nagmilagro eh. Lumuha raw yung birhen. Yung pala, yung ulo nung estatwa, binutasan. Tapos, nilagyan ng asin. Tapos, sinara uli. At binutasan yung may banda ng mata. Nung natutunaw na yung asin, lumuluha ang mahal na birhen. Milagro. Dumami pera. No? Yan ang milagro ngayon, pampadami ng pera. Ang ibig kong sabihin, kapatid, hindi batayan ng milagro para sabihin mong ang relihiyon ay galing sa Diyos. Bakit? Basahin natin ang 24:24 ng Mateo. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Kita mo, magpapakita ng milagro pero magliligaw lang eh. Kaya hindi batayan sa Biblia yung milagro kapatid. Huwag ka maniwala basta sa milagro. Pero talagang may milagro ngayon. Ngayon, maraming milagro si Satanas magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Basahon nato sa Cebuano. Basa. Sabi diyan, kay may manindog nga mga bakakong Kristo, ug mga bakakong manalagna, ug magpakita ug dakong mga ilhanan, ug katingalahan aron sa paglimbong kung arang mahimo, bisan sa mga pinili. Ayon. Kita mo? Manluloko lang mga milagro ngayon, ang karamihan Pero ako, naniniwala. I believe in miracle. It's another miracle. You belong to me. Meron namang milagro ang Diyos Ang ngayon sa panahon natin, yung mga mabubuting bagay na mga kahatulan ng Diyos, mga paghahayag ng Diyos ng kawalanghiyaan, milagro ng Diyos yan. Biro mo naman nasa pwesto sila. Matataas ang pwesto nila. Biglang-bigla nahahayag sila, nakakulong sila ngayon. Hindi ba milagro ng Diyos yun? Yan dapat mo makita, kapatid. Kaya hanggang ngayon may milagro. Pero karamihan ang milagro ngayon, hindi sa Diyos. At hindi kailangan ng ministro magmilagro para maging sa Diyos. Tinan mo isa sa pinakadakilang tao na buhay sa mundo, hindi naman nagmilagro basahin natin ang Juan 10:41. At marami ang mga nagsiparoon sa kanya at kanilang sinabi, katotohanang si Juan ay hindi gumawa ng tanda. Ngunit lahat ng bagay na sinalita ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. Si Juan Bautista, napakabuting tao. Napakadakilang mangangaral ng Diyos, pero hindi nagmilagro si Juan Sabi ng ulat ni Juan, marami ang nagsiparoon sa kanya at kanilang sinabi, katotohanang si Juan ay hindi gumawa ng tanda, ngunit lahat ng bagay na sinalita niya tungkol kay Kristo ay totoo. Ibig sabihin, si Juan Bautista hindi nagmilagro. Sabihin mo ba, hindi sa Diyos yun dahil walang milagro? Sa Diyos siya, walang duda. Pero hindi nagmilagro si Juan Bautista, kapatid na William. Yung pa palang isang tanong niya, kapatid. Ang sabi doon sa isang tanong ni kapatid na William, ano raw ba ang aral at utos na dapat sundin sa Biblia para maligtas? Alam mo, kapatid, maraming utos sa Biblia. Pag ang sinunod mo, utos ni Moises, hindi ka maliligtas. Kasi hindi naman para sa panahon natin yun 13:39 ng gawa. Basahin natin, kapatid na Daniel. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Sa panahong Kristiyano, hindi tayo aariing ganap o hindi tayo maliligtas kung ang susundin natin ay ang kautusan ni Moises, gaya ng ginagawa ng mga Sabadista, nagsasaksak kay Moises. Hindi naniniwala sa mga apostol yung mga Sabadista. Saksak pa rin ang saksak kay Moises. Balik pa rin ang balik, 10 utos, 10 utos, 10 utos. Mali, hindi naman 10 ang utos ngayon. Huwag naman kayong magagalit, diretsahan lang ako talaga 10 utos, 10 utos. Ba't kayo nagbabautismo? Tinanong ko yung pastor na Sabadista, utos ba ako ng Diyos ang bautismo? Sagot niya, oo raw. Ba't 10 ka na 10? Wala namang bautismo 10 sinutupad mo yung bautismo, hindi ka dapat daldal ng daldal 10 utos, 10 utos. Hindi ka pala marunong magbilang Wala na yon. Hindi na 10 utos. Binago na ni Kristo ang batas. Basa. 7:12 ng Ebreo. Sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Maliwanag, Nang palitan ang pagkasaserdote, kinailangang palitan ang kautusan.
Nagpalit na mula sa kautusan ni Moises hanggang sa kautusan ni Kristo ngayon. Iba na utos, hindi na yung kautusan ni Moises. Basahin natin ang 6:2 ng Galacia. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Ayan, sa panahong Kristiyano, kapatid, ang kautusan ngayon, kautusan ni Kristo. Ang isa sa kautusan ni Kristo, alam mo kung ano? Iibigin mo ang kaaway mo. Papakainin mo. Huwag mong papatayin. Huwag kang papari sa ibang iglesia. Naintindihan mo ako, kapatid na William? Opo, naintindihan ko po. Salamat po. Salamat po. Pagpalain ka ng Panginoon dahil naintindihan mo ako, kapatid. Maraming salamat po. At punta tayo naman sa ating pong Mobile Coordinating Center na ngayon ay nandyan sa Abukay, Bataan. Kasama si kapatid na Rick Erese at kapatid na Mel Pingan ng ating pong mga panauhin. Go ahead, Abukay, Bataan, please. Ito po ang una nating magtatanong, si kapatid na Winkler A. Coronel, 17 years old po siya at isa po siyang member ng Church of Christ. Kapatid, sige na po. Lahat po tayo naniniwala kay Jesus, bukod po sa atheist. Pero marami po nagsasabi na meron daw, sila daw po yung maliligtas. Pero isa lang po yung paniniwala natin, si Jesus lang po. Alam mo, kapatid na Winkler, pakinggan mo ako mabuti. Ganito ang ating mababasa sa Biblia. 24 ng Mateo. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Pakita mo, kapatid, without the wink. Mababasa mo sa Biblia, may lilitaw mga bulaang Kristo, false Christ. Sa Pilipinas, meron yan. False Christ yan . Paano mo naman sasabihin sa akin, kapatid na Winkler, lahat tayo naniniwala kay Kristo? Hindi. Iba-iba ang Kristo sa ating panahon. Basahin natin sa 2 Korinto 11:4. Pakinggan mo, Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Sabi ni Pablo, mangangaral ng ibang Jesus, hindi namin ipinangaral, o ibang ebanghelyo. Kaya alam mo, sa ating panahon, maraming ibang ebanghelyo . Another gospel, another Christ, another Jesus, mga fake. Hindi yun talagang Jesus sa Biblia. Kaya hindi mo ako pwedeng paniwalain na tayong lahat naniniwala sa isang Jesus, sa isang Diyos, sa isang Kristo. Merong Jesus, may Kristo malupit. May iglesia, yung Kristo nila, inutusan silang pumatay ng kapwa. Pagkaaway nila, pinapatay nila, yun ang Kristo nila, mamamatay tao. Yung Kristo sa Biblia, ang utos, iibigin nyo ang inyong kaaway. Papautangin nyo ang inyong kaaway. Huwag na kayong umasa na kayo'y babayaran pa. Yun ang sabi ng Kristong totoo. Basahin natin ang 6:35 ng Lucas. Subalit ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at sa masasama. Ayon. Yun ang tunay na Kristo. Ang utos, iibigin ng kaaway. Gagawaan mo ng mabuti. Magpapahiram ka na huwag ka nang aasa na bayaran ka pa o mapalitan. Pero malaki ang magiging gantimpala mo sa langit. Yun ang tunay na Kristo, kapatid. Sana naunawaan mo ako, kapatid na Winkler. Lipat naman po tayo mula sa Abukay, Bataan sa isa pang Mobile Coordinating Center natin. Nasa Magdalena, Laguna naman po ngayon. Kasama si kapatid na Rudy Alamares. Go ahead, Laguna, please. Opo, kapatid na Daniel. At ang magtatanong po rito, kapatid na Eli, si kapatid na Lorena Villena. Kapatid na Villena. Bakit bawal magbigay ng tulong ang mga hindi magkakapatid sa inyong pananampalataya o sa inyong samahan? Alam mo, kapatid, sa ibang iglesia ka pumasok, kukunin lahat ng pera mo. Kahit bisita, tinatapatan nila ng kahon . Kasi doon sa kanila, yung kahon ang lumilibot. Sa Biblia kasi hindi ganon, kapatid. Sa Biblia, yung mag-aabulo, yung magdodonate, siya lalapit sa kahon. Hindi yung kahon ang ilalapit. Kasi pag inilapit mo yung kahon, mapipilitan yung tatapatan mo . Hindi na kusang loob. Ang utos kasi sa Biblia, kusang loob.
Ikalawang Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Kailangan hindi pinipilit. Kailangan wag mabigat sa loob. Magbibigay ka ayon sa pasya ng kalooban mo, ng puso mo. Kaya nung unang siglo, sa panahon ni Kristo, yung nag-aabulo, yun ang lumalapit sa kahon. No? Basahin natin yung pangyayari sa 12 ng Marcos, versikulo 41. At umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman. At maraming mayayaman ang nangaguhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao at siya'y naghulog ng 2 lepta na ang halagay halos 1 bedes. Kita mo, ginawa ni Kristo, naupo siya dun sa tapat ng kabangyaman, ng kahon. No? Lumalapit yung mga tao naguhulog. Hindi yung ginawa ni Kristo, kinuha yung kahon, inilapit sa mga tao. Dapat yung mag-aabuloy ang lalapit sa kahon, kagaya ng babaeng bao lumapit. Si Kristo nasa tabi ng kahon, pinagmamasdan niya. Ibig sabihin, yung kahon nasa isang lugar. Hindi inilalapit para kusan loob yung tao lalapit kung gusto niya magbigay. Kasi pag tinapatan mo ng kahon, kung walang pambigay, di mapapahiya yun, ano? Magiging impresyon, parang maramot, ayaw magbigay. Kung talaga wala ka namang ibibigay, mapapasama pa impresyon ng tao sa'yo. Kaya sa amin, ang nag-aabuloy lalapit sa kahon. Kaya lang, ang pinag-aabuloy namin, yung naturuan ng aral, kapatid. Ang aral kasi, dapat yung abuloy, dapat yun ay banal, sagrado kasi yun Yun ay gagamitin sa gawaing banal ng Panginoon. Kailangan hindi galing yun sa sugal, hindi galing yun sa ninakaw, hindi galing yun sa pagtaya sa wedding o sa pinalalunan sa loto. Hindi dapat galing doon. Siyempre, pag hindi pa kapatid, hindi pa kasama sa iglesia, hindi niya pa alam yung katuruan. Baka mamaya maghulog siya, hindi naman tinatanggap ng Diyos kasi galing sa hindi tamang paraan. Ang sabi sa Biblia kasi, doon sa Kawikaan, Kapitulo 15, basahin natin ang versikulo 8. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Pagka ang offering galing sa taong masama, nakakasuklam yun sa Diyos. If the offering comes from a wicked person, it is an abomination in the sight of the Lord. Kaya para ang mga tao, wag na lang makagawa ng mali, sinasabi na namin, hindi po kami tumatanggap ng abuloy sa hindi pa namin kasamahan sa pananampalataya. Kasi yung kasama namin sa pananampalataya, naturuan na namin yon na hindi dapat mag-abuloy ng galing sa sugal, galing sa bisyo, galing sa ninakaw, o kaya ay pinagdayaan sa kapwa, bawal yon. Sagrado kasi yung abuloy. Kaya bawal sa aming tumanggap ng abuloy sa hindi pa namin kasama sa relihiyon kasi maaaring makagawa sila ng labag. Naunawaan mo, kapatid na Lorena? Salamat po. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. Salamat po. Punta po tayo ng Negros Occidental. Nandun si kapatid na David de Mawalo kasama ating mga panawin. Go ahead, Negros Occidental, please. I am so honored to be here tonight po. At alam naman po natin sa buhay natin may mga pangyayari na hindi natin inaasahan pero nangyayari. Does it mean po ba na we are fulfilling or we are living the life fulfilling what God has planned for us? Yun lang po. Doesn't necessarily mean so, Sister Marie. Why? Because not all things happening in this life is according to what God have planned for us. The very apparent testimony or evidence is that God do not want us to kill. But there are people who kill. There are people who kill or murder other people. Cruelty abounds almost everywhere. There are wars. There are unrest among people. Will we say that, is this the plan of God? No. Why? Because in 1 Corinthians chapter 14, let us read the truth that was revealed by God in verse 33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. He's not the author of confusion. He's a God of peace. Wherever there is confusion, that is not the working of God. And that we have to discover. And what does the Bible say about when there is confusion or where there is confusion? James chapter 3 verses 16 and 15 it says,
For where envying and strife is, there is confusion and every evil work. This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish. Devilish. It comes from the devil. Confusion is not a plan of God. It is devilish. It came from the devil. It came from Satan, the arch enemy of God. So, in this world, two things are happening. In our lives, there are two things that happens. The inevitable, the evitable, and the planned. Sister Marie, I want you to listen very carefully to what I will say. The secret is, God gave us power. The power to choose between good and evil. That is among all created beings aware of their existence, like angels, cherubs, seraphs, human beings. We all know that we exist. We have that power to think and to feel that we exist. We have our own thinking. Meron tayong sariling pag-iisip. Lahat ng may kaisipan, puwera na lang sa mga hayop, mga halaman, ay mayroong tinatawag na free will. The power of choice. We have the power to choose. It is given to us by God, not to allow us to do evil, but He wants us to do what is good willfully, not forcefully. Because otherwise, forcefully, we will be like robots. God can force us, but we will exist like robots. Maybe you also do not want to be an existing robot that moves by the dictate of the computer or the programmed movements of the computer. You do not even have the pleasure of choosing your mate. One very good example of that gift of God of free choice is your choice of your lifetime partner, your husband or your wife. If you are a robot, you cannot choose. Pipilitin mo yung sarili mong mahalin mo, yung tao na hindi mo mahal. Wala naman akong nararamdaman. Dun sa isa, may nararamdaman ka, kaya yun ang gusto mo. Pag hinalikan mo yon, maligayang-maligaya ka. Parang natumitigil ang mundo sa pag-andar pag nakikipaghalikan ka doon sa mahal na mahal mo. Pero pag pinilit kang halikan mo yung hindi mo mahal, naamoy mo pa yung mabaho, para kang nakaamoy ng imburnal. Kasi kahit mabaho, pag mahal mo, okay rin eh. No? Pero pagka hindi mo mahal, nakakadiri yun, di ba? Ganun yun eh. Di ba yun ang nandun sa, yung isang kantang natatandaan ko, no? Once on a high and windy hill, in the morning mist, two lovers kissed, and the world stood still. Diba? Yung nagmamahalan, pag nag-kiss yun, and the world stood still. Parang wala ka nang nalalamang iba pa, parang tumigil lang ang mundo sa buhay mo, sa ligaya mo. Kung wala kang free choice, ang ibig sabihin, ang isa sa pinakamagandang regalo ng Diyos sa tao, yung karapatan natin at kapangyarihan nating makapili. Makapili tayo ng lasa ng ulam. Kung gusto natin, kung Bicolano tayo, masarap yung Bicol Express, na maanghang, na mamumula ang mukha mo at tutulo ang sipon mo. Pero merong mga lugar, ayaw naman nung maanghang. Meron naman gusto ng mga lugar, maalat, parang sa Ilocos. Laging ang halo nila doon, bagoong na isda. Doon naman sa Cebu, ginamos naman, yung bagoong naman na ginamos. Ayan. Di ba masarap mabuhay pagka kinakain mo yung gusto ng panlasa mo? Pero pagka kinakain mo, yung ayaw mong panlasa mo, siguro ayaw mong mabuhay ng mahaba nun. No? Pero pagka ang kasama mo sa buhay, mahal mo, ang mga anak mo mababait, tapos meron kang pagkain, wala kang problema, gusto mong mabuhay ng mabuhay, di ba? O kay sarap mabuhay, lalo na't may lambingan, ligaya sa puso ko ay di na mapaparam. Maalaala mo kaya ang sumpa mo sa akin na ang pag-ibig mo ay sadyang di magmamaliw. Kung nais mong matanto
Buksan ang aking puso at tanging larawan mo ang dooy nakatago. O, kita mo? Pag mahal mo, kakantahan mo pa eh. Dahil pili mo yon, pili ng puso mo yon. Pag hindi mo mahal, makakanta ka kaya? Di ba? Kaya walang kwenta yung mabuhay ka na wala kang free choice. Para ka robot. Ganon. Ang isa sa greatest gift of God to us is our power to choose. Kaya lang inabuso ng tao. Ginamit niya rin yung power to choose, choosing evil, na hindi niya dapat sanang piliin. Nung pinili niya ngayon yung evil, nagsyabos siya, nakapirwisyo siya ng kapwa-tao. Ayon. Nangyayari na ngayon yung mga hindi inaasahan, na hindi sana dapat mangyari. Kaya, pagka yung iba nasabi, ba't ba nangyayari ito? Ito ba plano ng Diyos? Mali ka ron, kapatid. Hindi plano ng Diyos yan. Ang plano ng Diyos, puro mabuti. Kaya lang, merong arch-enemy of God, may kaaway ang Diyos, nagpaplano ng masama para sa atin. Kaya dapat sa atin, laging ang piliin natin, yung nasa unang Tesalonica 5, versikulo 21 hanggang 22, kapatid na Daniel. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Yun. Ang dapat sa ating gawin natin, kapatid, piliin natin yung mabuti. Tapos, lumayo tayo sa bawat anyo ng masama. Kung hindi magagawa ng lahat ng tao, at least ikaw gawin mo, layuan mo yung masama. You live in your own corner of the world according to the will of God. And let other people live according to their will and according to the will of their father, the devil. Sana naunawaan mo, kapatid na Marie. Yun lang po. Maraming salamat po. Salamat sa Diyos. You are welcome. Salamat po. At mula po sa Negros Occidental, punta tayo ng Apalit, Pampanga. Si kapatid na Tobias at kapatid ni Don Capulong kasama natin mga parang. Go ahead, Apalit, please. Opo, salamat sa Diyos, kapatid na Daniel. At muling nagkaroon ng pagkakataon ng ating mga kababayan na makapagsanguni ng kanilang mga suliraning pampananampalataya. Dito rin po sa Apalit ay meron po tayong panauhin na gustong magtanong kay kapatid na Eli. Kapatid na Ato. Salamat po sa Diyos. Narito po ang ating pong panauhin magtatanong. Si kapatid na Brian Villapando, isa po siyang born again. Sige po, kapatid. Tatanong ko lang po kung totoo po ba yung lay hands na kapag napatungan ng kamay ng pastor ay gagaling ng karamdaman at matutupad na yung kanyang kahilingan. Maraming salamat po. Alam mo, kapatid, yung patong-patong ng kamay ng pastor, conforme sa kamay na ipapatong. Ang inutusang magpatong ng kamay, yung malinis ang kamay. No? Walang daya. Kamay na hindi nagbububu ng dugo. Hindi nanloloko ng kapwa. Yung mga kamay na yon ang ipinapapatong ng Diyos. Gaya ng kamay ng mga apostol. Pero yung kamay na nagnanakaw, yung kamay na nananalat ng kung ano-anong sinasalat, pagkatapos ipapatong mo sa kapwa mo, naku, masama yun. Makakadamay pa ng kasalanan yun 5:22 ng unang Timoteo. Huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man, ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. Mo, yung si Timoteo may karapatan siyang magpatong ng kamay. Pero wag mong ibapatong yung kamay mo na madalian kahit kanino, sabi niya. Huwag kang makaramay sa kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. So yung magpapatong ng kamay dapat malinis. Tingnan mo muna yung pastor na magpapatong sa'yo kung malinis ang kamay. Alam mo, kapatid na Brian, yung laying on of hands, ginawa ng mga apostol yan. Pero later in their ministry, hindi na nila pinractice yan. Isa yan sa mga elementary teachings of the Lord Jesus. Nung dumating ang panahon ng mga apostol, lalo na sa panahon ni Pablo, hindi na sila nag-practice niya. Binawalan niya nga si Timoteo na basta-basta na lang magpatong ng kamay kahit kanino Baka madamay kay ka sa kasalanan ng iba. Kaya nung panahon ni Pablo, may mga sakit, di niya na pinatungan ng kamay. Kasi dumating na yung grado ng pananampalataya na nasa spiritual na sila level. Yung spirituality ang itinuturo niya, hindi na yung material na bagay. Pakinggan mo ito sinasabi sa 5:23 ng unang Timoteo. Huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Si Timoteo, ministrong kasama ni Pablo, mahal na mahal siya ni Pablo, meron sakit sa sikmura, no? Laging madalas na nagkakasakit sa sikmura. Sabi ni Pablo, gumamit ka ng kaunting alak, ihalo mo sa tubig.
dahil sa yung sikmura at sa madalas na pagkakasakit. Hindi niya naman pinatungan ng kamay si Timoteo para gumaling na milagro, na magaling ng mabilis. Hindi. Kasi hindi na nga nila pinapractice sa bandang huli ng kanilang ministeryo yung pagpapatong ng kamay. Pakinggan mo sa 2 Timoteo 4:20. Si Erasto ay natira sa Corinto, datapwat si Trofimo ay iniwan kong may sakit sa Mileto. Tamo, si Trofimo, isa sa mga kasamahan ni Pablo, nung umalis siya sa Mileto, may sakit, hindi niya pinatungan ng kamay. Kasi siya rin ang may sabi, si Pablo, iwan na natin yung mga simulain na yan, na patong ng kamay, patong ng kamay, patong ng kamay. Iwan na natin yan sa 1 hanggang 2 ng Hebreo. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos, ng aral na tungkol sa mga paglilinis at ng pagpapatong ng mga kamay at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay at ng paghuhukom na walang hanggan. Yung mga pagbubuhay-buhay sa patay, yung pagpapatong ng kamay, iwan na natin yan kasi let us go on unto perfection. Tayo magpatuloy sa kasakdalan. Ang aral ni Kristo, progressive. Hindi laging puro milagro, puro buhay ng patay. Kung puro buhay ng patay, masama yun eh. Alam mo kung bakit? Halimbawa, namatay si Timoteo. Pinatungan lang kamay ni Pablo. Nabuhay uli. Namatay na naman uli. Papatungan na naman ang kamay. Mabubuhay na naman uli. Kung may rayuma yung tao, kaya nga namatay para magpahinga na. Patong ka ng patong ng kamay. Buhay naman ang buhay. Hirap na sa rayuma. Parang pinapahirapan mo yung tao. Mali yun. At kung totoo yan, na pagpatong ng kamay, mabubuhay ang patay, dapat walang Kristiyanong namatay. Hanggang ngayon, buhay pa sila lahat. Kaya lang makikita mo, may mga damo na sa likod. Kasi masyado na matatanda, no? Tapos hirap na sa rayuma. Hirap na dahil may hika, ano? 2,000 taon ka ba namang hikain pag hindi ka naman napagod niyan, ano? Kapapatong ng kamay. Ganon. Kaya nung bandang huli ng mga ministeryo ng mga apostol, itinuro na ng Panginoong Hesus na magpatuloy sa kasakdalan yung higher level of faith. Ano? At yun yung pagpunta sa spiritual side of life. Ang pagpapahalaga na mas mahigit doon sa espiritu, sa kaluluwa, kaysa doon sa katawan. Kasi nag-umpisa doon sa katawan eh. Papagalingin ang sakit, papagalingin ang bubuhayin yung namatay na katawan. Pero dumating yung punto na nagkaroon sila ng level of understanding na mas mataas sa material, dinala sila ng Panginoon doon sa spiritual side of our being, yung kaluluwa at saka yung espiritu. Pinakilala niyang mas mahalagang maingatan yung kaluluwa, maingatan ang espiritu. Pakinggan mo, Sa isang talata ng 3 Juan, ganito ang ating mababasa sa 1:2. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Ang pangunahing pinagiginhawa ng aral ng Diyos, yung kaluluwa. Kaya ang sabi ni Juan kay Gayo, minamahal, idinadalangin kung guminhawa ka, bumuti ang iyong katawan, gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Nauuna yung pangkaluluwa kaysa sa katawan. Yun ang ibig sabihin nun. Mas mahalaga yung pangkaluluwa. Mateo 10:28. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nangakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Dapat matakot tayo sa Diyos kasi pwede niyang puksain yung kaluluwa at katawan sa impyerno. Kaya sabi ni Kristo, huwag kayong matakot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi naman nila kayang patayin ang kaluluwa. Kaya mas mahalaga yung kaluluwa kaysa sa katawan. Ngayon, tanong mo kapatid, yung laying on of hands, sa katawan yun ginagawa merong mas mahalaga doon yung kaluluwa no? Kaya later part of the ministry of the apostles, hindi na sila nag-concentrate doon sa papagalingin ng sakit mo, hindi ka na mamamat, babuhayin ka sa patay, etc. Hindi na, ang mas mahalagang itinuro na nila yung preservation of the soul. Keeping the soul preserved until the coming of the Lord Jesus Christ, na yung soul natin, yung ating kaluluwa ay maingatang buo. Yun ang layo ng later ministry of the apostles. Sana naunawaan mo. Maraming salamat po, Brother Eli. You're welcome. Maraming salamat po. And with that, kapatid na Eli, at sa lahat po nating mga panauhin, muli nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na ipinagkaloob sa atin upang tayo po ay muli magkadaupang palad at makapag-aral ng mga katwiran
at ng mga salita ng Diyos. Muli, sana ay samahan ninyo kami sa susunod nating pagkasagawa po ng ating Ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition. At muli, salamat po sa ating mga panauhin at salamat sa Diyos sa isa pang mabuting pagkakataong makapaglingkod sa inyo. Kapatid na Eli. Salamat po sa Diyos, unang-una sa lahat. At sa lahat ng mga naanyayahan naming mga kaibigan, mga guest, ang aming dalangin sa Diyos ay sana ay ang lahat ng kabutihan ang ipagkaloob ng Diyos sa inyong lahat. Gantihin awa ng Diyos ang inyong mabuting kalooban. The words of God in peace. Walang napakagandang pamumuhay sa mundo. Pamumuhay kang may pagkakasa. One of the most important things in life is to know the essence of living. Let us not lie. Let us serve nobody else than God. You will be hearing from Brother Eli things